Umalingaw-ngaw ang putukan sa dilim at sa isang iglap naramdaman ni Tanggol ang matinding kirot sa balikat. Bumagsak siya sa nagliliyab na sahig habang nanginginig si Marit sa takot at galit. Ang misteryosong figura sa bubungan ay naglaho na parang multo. Walang iniwang bakas sa ilalim ng mga ilaw sa kalsada. Bago pa makapag-isip si Tanggol, umalingaw-ngaw ang ugong ng motorsiklo. Isang pamilyar na tinig ang sumigaw. Si Ramon. Pawisan, hawak ang baril. Sumigaw mula sa motor. Bilisan! Sumakay na! Hindi tayo pwedeng manatili rito. Hinila ni Tanggol si Marit papasok sa motorsiklo. Ngunit hinarang sila ng tatlong lalaking nakaitim na jacket. Nakataas ang mga armas. Biglang sumabog ang gilid ng kalsada. Itinapon silang parang basahan. Sa bubungan, nakatayo si Rigor, hawak ang detonator, naglalagablab ang mga mata sa galit. Sa madilim na eskinita, lumitaw si Vito, akala'y matagal ng patay. Binalaan niya si Tanggol. Mas malalim ang plano ni Rigor. Ikaw ang susunod niyang target. Inabot niya ang isang sobre na naglalaman ng mga litrato ni Marit, nakagapos sa isang abandonadong pabrika. Bumilis ang tibok ng puso ni Tanggol. Huminto ang isang kotse sa unahan. Bumaba si Rigor, hawak ang bagong sandata, nakangisi ng mapang-uyam. Ngunit ang tunay na pagkagulat ay nang lumitaw si Pilar, nakatayo sa ibabaw ng kotse ni Rigor. Bawat laban na hinarap mo ay bahagi ng aking disenyo. Mariin niyang wika, hawak ang EF drive na naglalaman ng lahat ng nakakasirang ebidensya. Hinila ni Tanggol si Marit patungo sa lumang pabrika. Hinabol sila ng mga kaaway, panganib sa bawat sulok. Sa loob, sumabog ang kaguluhan. Putukan, suntukan, dugo. Bumalot ang usok at alikabok. Biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaking nakaputi. Hawak ang susi sa itaas na silid kung saan nakatago ang mga krimen ni Rigor at Pilar. Sumigaw si Vito. Kapag nakuha natin ang silid na iyon, guguho ang plano ni Rigor. Sumugod si Tanggol. Ang mga pader ng pabrika ay puno ng patibong, kumikislap ang mga apoy sa bawat putok. At dumating ang pinakamalaking baliktad, lumitaw ang lihim na anak ni Rigor mula sa anino. Sumisigaw. Ama, ipapakita ko ngayon kung sino ang tunay na malakas. Nilusob niya si Rigor, pinago ang takbo ng labanan. Nagbigay ito ng pagkakataon kina Tanggol at Marit na maabot ang drive ni Pilar. Ang tanging layunin nila ngayon ay makuha ang ebidensya na kayang wakasan ang sabwatan ni Rigor at Pilar. Ang pabrika ay naging larangan ng digmaan. Apoy, putukan, sigawan. Bawat tauhan ay dinala sa hangganan. Ang kanilang mga lihim lumilitaw isa-isa. Binabago ang kwento magpakailanman. Nag-aalala si Don Julio para kina Tanggol at Ramon, ngunit tiniyak ni Tanggol. Babalik kami kasama si Marit, walang masasaktan. Nakahanap ng kaunting kapayapaan si Julio sa kanyang mga salita. Samantala, inarmasa ni Rigor ang kanyang mga tauhan. Alam niyang papalapit na sina Tanggol at Ramon. Nang tuluyang matagpuan nila si Marit, mahigpit nila itong niyakap. Ngunit natuklasan na ng kaaway ang kanilang kinaroroonan. Walang sinayang na oras si Tanggol, agad sumabak sa labanan. Matindi ang pag-atake ng mga tauhan ni Rigor. Nagmamadaling binalaan ni Tanggol sina Ramon at Marit. Parehong panig ay matatag. Sila, para iligtas si Marit. Si Rigor, para pigilan sila. Mula sa dilim, lumitaw ang matagal nang nawawalang kakampi. Si Mang Delfin. Hawak niya ang detonator. Matindi ang kanyang tinig, puno ng takot at puot. Kapag lumapit pa kayo sa bubungan, lahat kayo'y mamamatay. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa nakakatakot na halong pangamba at paghihiganti. Nag-alinlangan si Tanggol, ngunit hindi niya kayang iwan si Marit. Ramon, dalhin mo siya at umalis. Sigaw niya, kumalat ang apoy at usok sa bubungan at nakakalat sa sahig ang mga litrato at liham, mga lihim ni na Don Julio at Mang Delfin.
Parang kidlat ang revelasyon, ang tunay na ama ni Marit ay hindi si Ramon, kundi si Mang Delfin. Napahagulhol si Marit. Hindi ito maaaring totoo. Napatulala si Ramon, hati ang damdamin sa sakit at pagkalito. Hindi nag-aksaya ng oras si Rigor. Nagpaputok ang kanyang mga tauhan, tumawa, nagsisigawan. Nakipagbuno si Tanggol sa isang kaaway na may kutsilyo. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak ang isang malaking kahon, muntik nang madurog si Marit, ngunit nahila siya ni Ramon sa huling sandali. Sumabog ang granada sa dulo ng bubungan. Natangay si Mang Delfin, ang huling sigaw niya'y umalingaw-ngaw. Hindi ko ginusto ito, ngunit kailangan ninyong malaman ang lahat. Nawala siya sa anino, iniwan ang lahat na nanginginig. Sa rurok ng tensyon, lumitaw ang isa pang baliktad, hindi nag-iisa si Rigor. Si Veronica, dating kasintahan ni Tanggol na akalay patay na, ay dumating na may makabagong armas at mapang-uyam na ngiti. Ang kanyang presensya ay nagdala ng bagong panganib at gusot sa katapatan. Napagtanto ni Tanggol at Ramon na hindi na ito simpleng misyon ng pagliligtas, kundi digmaan ng pagtataksil, lihim at nakamamatay na panganib. Si Marit, ngayoy pasa ng katotohanan ng kanyang pagkakakilanlan, ay humarap sa mabigat na pasya. Kanino siya magtitiwala at kaninong panig siya lalaban. Umalingaw-ngaw ang putukan at sigawan sa gabi. Nagpasya si Tanggol at Ramon na pag-isahin ang kanilang lakas, hindi lamang para iligtas si Marit, kundi para dalhin ang hustisya sa lahat ng niloko. Sa Quiapo, pinalot ng anino ang bawat sulok. Balisa ang tanong ni Hector. Ano na ang plano? Malalim ang hinga ni Pungay. Hindi tayo magtatagumpay ng mag-isa. Ngunit kung pipiliin natin ang tamang landas, kahit maliit na pagkakataon ay dapat samantalahin. Nagliyab ang determinasyon sa mga mata ni Hector. Samantala, tinakpan ni Tanggol sina Marit at Ramon habang hinahabol sila ng mga tauhan ni Rigor at ng pulisya. Dumaan kayo sa likod na daan, huwag titigil, sigaw niya. Tumakbo sila sa makikitid na eskinita hanggang sa harangin sila ng isang pulang kotse. Bumaba ang isang armadong lalaki, nagpaputok. Tinanggap ni Tanggol ang tama sa kanyang katawan. Hindi ko kayo iiwan, naglalagablab ang kanyang tinig sa tapang. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Ngunit walang tigil ang panganib. Yumanig ang isang gusali sa malayo, kumalat ang takot sa tao. Napasigaw si Marit. Tanggol, ano ang gagawin natin? Tinitigan siya ni Tanggol. Hindi tayo susuko. Kahit kapalit ng buhay ko, poprotektahan kita. Tumakbo sila sa madidilim na eskinita, kumakabog ang dibdib. Biglang lumitaw si Rigor sa itaas ng hagdan, hawak ang remote. Akala ninyo ba madali ang pagtakas? Mapang-uyam niyang wika. Biglang umandar ang patibong, bumukas ang nakatagong trapdoor sa ilalim nila. Muntik nang mahulog si Ramon, ngunit mula sa kalapit na gusali, nakamasid sina Hector at Pungay. Ito na ang pagkakataon natin, bulong ni Pungay. Gumapang silang palapit upang tulungan si Tanggol. Ngunit ramdam ni Tanggol ang malamig na pangamba, may mas mabigat pang panganib na paparating. Matapos ang mabagsik na labanan sa pabrika, napagtanto ni Tanggol na ang digmaan ay hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa nakaraan mismo. Sa ilalim ng trapdoor, natagpuan nila si Lolo Amon. Sugatan, mahina, ngunit buhay. Biglang huminto ang isang van, bumaba ang mga armadong lalaki, tinutukan si Tanggol at ang kanyang mga kasama. Sumigaw si Tanggol kay Rigor. Hindi rito magtatapos at sumabak sa laban. Si Marit, na dati nanginginig, ngayon ay lumaban na may hawak na sandata. Si Ramon ay nagtatanggol mula sa likuran. Bawat hakbang ay puno ng panganib. Bawat balay yumanig sa kanilang mga puso. Lumitaw ang bagong katotohanan.
Matagal nang lihim na nakipag-alyansa sina Pungay at Hector sa isang undercover agent. Kami ang huling pag-asa ninyo, mariing wika ni Pungay. Mula sa bubungan, inilunsad nila ang biglaang pag-atake, nagkalat ang mga tauhan ni Rigor. Umatras si Rigor, mariing bulong. Hindi pa ito ang wakas. Babalik akong mas malakas. Sa pagtakas nila, malamig ang hangin ng Quiapo, mabigat sa takot at pangamba. Niyakap ni Hector si Pungay, bulong ng pasasalamat para sa bagong simula. Tumakas sina Tanggol, Marit at Ramon kasama si Lolo Amon, nangakong hindi susuko. Samantala, ipinakita ni Miguel ang bagong ambulansya, ngunit ramdam ni Rino ang malamig na presensya, isang nakatagong banta sa anino. Ang bawat ngiti at palakpak ay may kasamang panlilinlang. Nanginig si Lola Tinding. Pulong, may mali. Biglang sumabog ang kalapit na kalsada. Kumalat ang apoy, nagkagulo ang lahat. Sumigaw si Garcia. Tumakbo! Bagaman nanginginig, pinamunuan ni Miguel ang pagsagip. Kumikislap ang kanyang tapang. Ngunit sa loob, alam niyang simula pa lamang ito. Sa gitna ng usok at kaguluhan, tumulong si Rigor. Naguluhan ang kanyang isip. Sino ang tunay na kaaway at sino ang taksil sa kanilang hanay? Biglang lumitaw ang revelasyon. Matagal ng target si Miguel ng isang lihim na grupo na nagbabalakwasakin ang kanyang safety project. Nag-alinlangan si Pungay, ngunit bago siya makapagsalita, lumapit ang isang nakamaskarang estranghero, may hawak na sulat. Nang mabasa, nanigas si Pungay. Nakasaad ang mga lihim na kayang wasakin ang tiwala ng grupo kay Miguel. Hindi ito maaaring totoo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Biglang sumigaw si Lola Tinding. Patibong ito! Sa loob ng ambulansya ay may mga kasangkapang sisira sa proyekto ni Miguel. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Naguluhan si Miguel, ngunit matatag ang kanyang pamumuno. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa determinasyon, ngunit sa loob ay may takot. Dahil ang panganib ay lalong lumalapit. Lumapot ang unos ng mga sabwatan, bawat tauhan ay nakatayo sa gilid ng mga pasyang kayang magwasak ng kanilang buhay. Bumuhos ang ulan, kumulog kasabay ng putukan, at ang hangin mismo'y tumibok sa pangamba. Si Rigor, minsang bulag sa paghihiganti, ay natigilan. Sa tapang ni Miguel ay nasilayan niya ang isang sinag ng pagkatao, at sa unang pagkakataon ay nagtanong sa kanyang misyon. Ngunit saglit lamang ang pagninilay, nilamon ng unos ang kanyang isip. Tumunog ang telepono ni Miguel, malamig na tinig ang bumulong. Hindi mo alam ang buong katotohanan. Ngayong gabi, ang liwanag ng iyong ambulansya ang magiging hudyat ng pagbagsak. Samantala, mahigpit na hinawakan ni Emil ang nanginginig na kamay ni Ruda. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi sa takot kundi sa galit at tapang. Pulong ni Emil. Kapag natuklasan nila ito, hindi ka na makakabalik. Biglang kumalabog ang bakal mula sa loob ng ambulansya. Kumislap ang liwanag sa bintana at tumahimik. Napasigaw si Ruda. Ano iyon? Hinila siya ni Emil palayo bago pa niya makita. Mula sa bubungan, bumaba ang isang anino. Nakamaskara, nakabalabal, hawak ang isang remote-like device. Nakakapasong ang kanyang presensya. Akala ninyo ligtas kayo rito? Mapang-uyam niyang wika. Naglalagablab ang mga mata ni Ruda sa galit. Sino ka? Mariin niyang tanong. Bago siya makasagot, dumating ang isa pang ambulansya. Bumaba ang mga nakamaskarang lalaki, armado at tahimik. Ang tunay na mga manlalaro ng dilim ay nagpakita na. Umalingaw-ngaw ang putukan, yumanig ang lupa. Sinugod ni Ruda ang nakamaskarang lalaki, napabagsak ang device. Hindi kayo makakatakas sa amin. Sigaw niya. Biglang sumalpok ang isang truck, nagkalat ang mga ambulansya. Sa loob, duguan ngunit matatag si Mando. Sumama kayo kung nais ninyong mabuhay, sigaw niya.
Ngunit mula sa poste, bumagsak ang bomba, nilamon ng apoy ang kalsada. Nagyakap sina Emil at Ruda sa instinct. Hinila ni Mando si Ruda papasok sa truck, habang si Emil ay naipit sa bakod, muntik nang madurog sa gulong. Sa huling sandali, may kamay na humila sa kanya. Si Pungay, lihim na sumunod. "Hindi kita iiwan, Emil," panata niya. Sa pagtakas nila, mas marami pang armadong grupo ang sumara sa daan. Lumitaw ang isang matandang babae, payat ngunit nakakatakot. Bumulong siya kay Ruda. "Ang lihim na hinahanap mo ay nasa puso ng iyong pamilya, ngunit hindi ito ligtas na mabubunyag." Bago pa makasagot si Ruda, naglaho siya. Huminto ang truck sa makitid na kalsada. Malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa radyo. "Mando, hindi mo alam ang katotohanan. Tanging sarili mong dugo ang makakapigil sa iyo." Bumilis ang tibok ng puso ni Mando. Dugo? Ano ang ibig sabihin? Ngunit wala ng oras. Pinaligiran na sila ng mga armadong lalaki. Sa loob ng ambulansya, tumindig si Emil, hawak ang nakatagong bakal. "Kung ito na ang wakas, magtatapos tayo ng may dangal." Sigaw niya. Sumabog ang kalsada, nagkalat ang liwanag at anino. Nagkahiwa-hiwalay ang grupo, bawat isa'y nilamon ng takot, galit at tapang. Pagkalipas ng usok, lumitaw ang pinakanakakatakot na katotohanan. Sa likod ng tapang ni Mando ay sugat na mas malalim kaysa anumang peklat. Ang kanyang sariling ama, si Ramon, ang pinuno ng armadong grupo. Bawat hakbang nila ay bahagi ng planong matagal nang iginuhit sa dilim. Ang huling larawan ng gabi ay abo, alikabok at sigaw na nagkalat sa kalsada. At sa gitna ng kaguluhan, malamig na tinig ang bumulong. "Simula pa lamang ito. Bukas magsisimula ang tunay na laro." Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.